Okay, Attorney Ed, magandang hapon po. Alex Santos, welcome sa Radyo Agila. Magandang hapon din naman po, sir. Ayun, hindi na bago sa inyo po ang nangyari sa Senado ngayon. Meron lang po tayong quorum. Yan ang sabi nila, may quorum sila at meron pong bagong kahalili or acting Senate President sa katauhan po ni Senador Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore. Yan po ba'y legal, Attorney Ed? Well, actually, medyo, I think it could be a possible legal query that may be filed, before the Supreme Court at some point in time. Okay. Kasi, as a general rule, since there are 24 senators, Tama. so di dapat ang mangyayari rito, ang quorum should actually be 13. 13, yes. Hindi ba? Ang exception lang yan, bumababa lang yung bilang if a senator has resigned, Okay. I mean formally resigned, or he Yes. has died, Mhm. or he was actually expelled as a senator. Tama. So, ibig sabihin, halimbawa, may na isang nag-resign, magiging 23, Yes. di po pwede naman yung magiging 12. Tama. Kaya lang, meron kasing obscure case, it's an old case, yung Adelino versus Cuenca, Okay. where apparently, yung isang senador na ospital, yung isang senador nasa ibang bansa, Mhm. hindi ba? Okay. So, pumili sila ng Senate President. Ang sabi ng Supreme Court, it is a purely internal administrative affair. But subsequently kasi magulo nun Nung kaso ng Avelino versus Cuenca, Okay. nakakabunutan na ng baril sa plenaryo, Oho. normally ayaw dapat pansinin ng Korte Suprema. Oho. So hanggang sa pinayagan na nga nila, at upon reconsideration, sabi ng Korte, because one senator was out of the country, and another was hospitalized, yung 12 senador na natira can actually constitute a majority of the 22 active sitting members. Okay. So, yun ang gray area ngayon dito. But you have to understand, nagbago na din kasi yung constitution natin, Oho. the expanded jurisdiction na din yung Supreme Court. So, we live in interesting times, sir. Yeah. So, this is really interesting. Okay. Ako, sabi ko, hindi naman nawala sina Senador Bato. Nandiyan naman siya. Buhay na buhay. Si Senador Jinggoy, nakakulong lang. Pero buhay na buhay. 24 pa rin po sila. Di ba, Attorney Ed? Supposedly, actually, if you ask me, I would veer towards that interpretation precisely because there are 24 active senators, Yes. di ba? Kaya nga lang kasi, meron kasing obscure case itong Avelino versus Cuenco, Oho. which is actually an old case Oo nga. Ang nangyari nga rito, 12 yung natirang senador, so nag-elect sila ng Senate President. Oho. So ang sabi, the 12 remaining senators now actually constituted the majority of the 22 active sitting members. Kasi nga, yun yung naging interpretation nila. Ayun. Hindi ba? Pero itong kaso kasi na ito, medyo magulo talaga ito In fact, hindi pinakailaman ng korte ito. Yeah. Precisely because political question ito. But subsequently, dahil sabi ko nga, nagkakagulo na yung plenaryo, Yeah. kakahamon na ng suntukan, barilan. Oho. So the Supreme Court was actually forced to intervene. So sa bandang uli, but nonetheless, dahil na-elect na nga si Win Gatchalian, 12 sila, ang magiging issue dito, sir, may tinatawag tayong presumption of regularity. Ano ibig sabihin ng presumption of regularity? It is presumed that this particular act done by the Senate is actually regular. Only the court can actually declare otherwise. So kaya it's very important, it's very crucial that the other camp should file the necessary petition in court. Ayun. Dahil hindi naman tinanggal si Senate President Alan Peter Cayetano as the sitting Senate President. Siya pa rin, Attorney Ed, no? Dahil hindi sila pwedeng pumili ng bagong Senate President. So, pwede sa katauhan ni Senate President Alan, siya yung mag-question dito sa nangyari, di ba? Siyempre, kasi siya yung naapektuhan, he Yeah. can actually go to court and file the necessary petition Okay. to question the fact that he was actually, kumbaga, he was blindsided kasi si Chis Escudero Ayun, oo. lumipat. Actually, yan naman din yung matagal ko na rin sinasabi naman sa mga previous interviews Oo. ko, even as far as last month pa. Oo, na may lilipat. Binabanggit ko na yung usapin ng horse trading Yeah. Kasi alam mo, on the part of the majority, on the part of the group, hindi ko masabi kung sino majority, minority, Oo nga. on the part of the group of Senate President, of Senator Cayetano. Cayetano,
Siyempre may mga ilang membro sila na may mga nakabingbing kaso. Yes. So hindi mo naman maipagkakaila na pwedeng gamitin yan talaga as part of horse trading Oo. na leverage, di Oo. ba? Si Chief Escudero kasi, as we all know, if you look at the pieces of evidence presented so far, I'm not saying they are admissible, hindi ko sinasabi na talagang ito, proof ito. But so far, based on yung mga nakikita natin lumalabas ng mga ebidensya, either at least nakikita natin, kasi nga, they have yet to be presented in court. Yeah. Pero di ba malaking kwento dito na sangkot daw siya sa flood control, and in fact, may mga allegation pa na isa siya talaga sa mga promotor during the BICAM, Oo. na patungkol ng mga insertions na nangyari dito. And of course, at the time, he was Senate President. So, at hindi din naman natin may kakaila na inaamin naman ng ombudsman na iniimbestigahan siya with the possibility that a case may be filed against him. So, I would not be surprised kung dilipat siya. Oo. So, definitely may dahilan kung bakit siya lumipat. Wala namang kaugnay na pagmamahal sa bayan dyan dahil lahat naman sila ngayon may personal na interest sa issue na ito. Kasi sa totoo lang, nang nabuksan itong flood control controversy, lahat sila siyempre kinakabahan. And in fact, halos lahat sila may insertions Yeah. Diba? So it's now a question of how can a senator protect his interest. So dito nanggagaling to. I'm pretty sure hassle si Villanueva dahil siyempre isa rin siyang may kaso, diba? Oo. Malamang na-hassle siya. But what can he do? Ganyan talaga ang laro sa Senado. Oo. Pero sabi ho kanina ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang press briefing, tinanong, may kapalit ba yung ginawa ni Senador Chis Escudero? Ang sabi ni Senador Tulfo, wala. Na-enlighten lang siya. Kaya lumipat Eh dito. di siyempre sasabihin niya wala. Oo. Talaga namang sasabihin niya Tama. meron, hindi ba? Tama, oo. Sabi nga doon sa pelikula doon sa bata-bata kung paano ka ginawa. Yan, Di ba yan. sabi ng karakter ng bata doon kay Vilma Santos? Yeah. Akala mo lang wala pero meron. Meron. Tapos sinampal, di ba? Posible namang wala yun. Tayo naman, we are not born yesterday, di ba? Yeah. Pero syempre, iba yung sinasabi sa publiko. Oo nga. Iba yung nangyayari sa likod. At sa mga nakikinig po, kung tatanungin niyo, si Atty. Chico, nagbibida na naman. Matagal po akong nagtrabaho po sa Senado. Yan. Matagal po akong behind the scene guy. Tama. At ang aking pong karanasan sa Senado, Yeah. may access ako sa mga ganitong kontrobersiya. Hindi po ako naging ordinary employee. Kahit pa paano po ay may position po Tama, ako na ako tama. pinasa Senado pa. So, Oo. nakita ko na lahat ito, sir. Oo nga. Para lang po malinawan ng mga taong bayan. Ayun, isa sa nagbago na ho ang Senate Committee Chairmanship at yung inaabangan natin na supposedly tomorrow, Attorney Ed, na merong hearing wala na sana. yun. Ano yun? Illegal yun kung meron mang mangyari bukas, parang ganon. Hindi, ang mangyayari kasi, may presumption of regularity ngayon, itong grupo nila Yun, nila Gatchalian. nila Tito Soto. Oo. O kasi sila yung huli. Sila yung huli. Hindi ba? Sila may hawak. At napakahirap Touch move sila na touch move mag-ipilit. sila. So, talaga sila ngayon. Oo. 10 na lang yung kabila. Tama. Hindi ba? So, ang mangyayari nito, sila na ang masusunod talaga. So, etong 10, etong grupo ni Cayetano, they will actually be forced to go to court. Ayun. Oo nga. Usually, kunyari, kung papaboran ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na kunyari lang, mapaboran sila kung sino mang korte magbibigay ng paghuhusga dito sa ginawa ng kampo ni Senator Gatchalian. Anong parusa dito, Attorney Ed? Anong usual ba na ano? Ano sa tingin mong pwedeng gawin? Hindi, wala naman talagang parusa diyan sapagkat diyan ay mga gawain Internal nila yan. parlamentaryo na ginawa nila at I would assume sa Constitution kasi yung legislatural lamang din naman ang may karapatan na disiplinahin ang kanilang mga ranggo. Yes, oo. So I remember merong isang old case ng Osmeña versus Pendatun. Itong si Osmeña was actually suspended in the House of Representatives, hindi ba? In that case, the Supreme Court was very clear with respect to disciplining of its own members. Hindi ba, for disorderly behavior among others, sila lang din yung may karapatan na gawin niya. So the Supreme Court will not actually sanction imposition of any penalty against any senator for that matter. Pero ano yan, that will
tantamount to either suspension or expulsion. Depende, no, kung gaano ka-grave yung ginawang... Kung may bilang, ang problema kasi mahirap gawin yan, 2/3 votes yun eh. Oo nga. Eh right now, sa sobrang hati sila, Tama. hindi sila makakakuha ng 16. Tama, yung 16 Hindi ba? nga, no? Oo nga. So, ang ano lang dito, mag-iibang implikasyon lang nito, yung impeachment, kasi kung lumipat si Chis Escudero, eto honestly, magiging totoo ako dahil lumipat si Chis Escudero dito sa kabila, hindi ba? Oo. 12-12. Assuming for the sake of argument, hindi gumalaw yung kaso niya. Ibig sabihin, yung kaso niya talagang naging safe siya, di ba? So, I would not be surprised kung may mga ilan sa grupo ni Cayetano, pag nakita yun, might also change their mind. Kasi alam mo, right now talaga, magiging totoo po ako at ako hindi nagsisinungaling po sa ating pong mga tagapakinig. Nakita ko na po ito nung araw pa, no? Nagtatrabaho pa sa Senado. Yeah. Yung mga ganyang bagay at nagkakaipitan, talagang personal na interest ang mangingibabaw dyan. At pangalawa, wala naman talaga tayong, culturally, wala tayong loyalty sa partido because we have a weak party system. Hindi natin alam yung konsepto ng partido na dapat kahit anong mangyari, doon ako. Yeah. Alam mo ba noong after the Japanese War, after World War II, trinay natin kopyahin yung Amerika, di ba? Amerika, Republican, Democrat. Nagtayo tayo dito nasyonalista at saka Partido Liberal. Alam mo kung ano nakakatawa? Ilang buwan pa lang nagpalitan na sila. Naglilipatan na sila. No. So we have a weak party system. Kaya dito sa Pilipinas, everything is always ambivalent. Kunyari, meron ka 16 ngayon sa Senado, hindi ka makakasigurado pwedeng mawala yan pag-gising mo. Ngayon. Ito, may bago. Kapapasok lamang po, Attorney Ed. Meron ng pagtutol. Sabi ni SP Cayetano, there are no grounds to have acting Senate President. And he calls Senate shake-up illegal coup. Yun yung term po niya. Yun na nga ang gagamitin niya talaga at in fact, inaasahan naman natin yan. Yeah. Ang problema nga lang, siyempre ang may hawak ng bit ngayon, yung minority. Hawak ko ang bit. Ang may hawak ng gable ngayon? Si Senador Gatchalian. Sila may hawak eh. Yeah. Actually, dapat isipan din ng minority talaga kasi ayaw pumasok ng di ba? Yeah. Kasi ako, actually, nabanggit ko na ito sa Facebook posts ko. Oo. Sabi ko, itong grupo talaga nila Cayetano, hindi talaga magse-session yan. Kasi pag nag-session sila, ang dami pwedeng mangyari. Alam mo yon, pwedeng kumilos ang Senado sa body sa pamamagitan ng session. O di kung walang session, ang balak nila, itutuloy nila yung hearing sa Blue Ribbon. Blue Ribbon, yeah. Hindi ba? Kaya hindi sila pumapasok kaso na-outmaneuver sila eh. Ayun. By the way, nag-declare na ngayon Attorney Ed ng nag-CNDA na. So hindi na pwedeng buksan ulit ng Senate President Alan Peter Cayetano ang session? Hindi na, no? Ang problema 11 siya eh. Sobrang walang quorum talaga yun. 10 na lang sila. Hindi, kung Sobra talagang hindi na mailulusot yun eh. Hindi, I mean, kung itong si Bato at si papayagan niya mag-online. Hindi pa na-amend yung rules eh. Yung amendment ng rules require simple majority. Oo. Kasi pagka gusto mong i-amend yung rules, dalawang paraan. Yeah. Dadaan ka sa committee on rules or magpa-file ka ng motion. But anyway, in both cases, pupunta yan sa plenaryo pag may session. Yun. So kapag may quorum sa session, majority vote, simple majority where there is a quorum. Ang problema, it has not yet been amended. Right now, ang online participation is only allowed in case of national emergency or force majeure. Yung kaso ni Estrada, naalala ko ginawa to ni De Lima, na-try din siya mag-apply ng online participation. Ang sabi ng korte, detention does not fall under either force national majeure. Emergency or force majeure. Sandali. Lalo naman si Bato kasi nagtago siya. Pero meron tayong national energy emergency. Yun. Pwede yun. Hindi kasi under yung sa rules kasi pag sinabing national emergency or force majeure, yung condition that prevented you from physical participation. So, halimbawa,
nasa Cagayan ako, biglang lumindol, Oo. o kaya bumahay, hindi ako makauwi. Oo. Di ba? Hindi ako maka-attend ng Senate. Pwede ako mag-online kasi na-stranded ako eh. Ayun. So, pero hindi yung sakuna na kahit may sakuna, nakakapasok ka pa rin naman. Eh si Eh, diba? So, hindi yun. Si Senator Jingo hindi siya makapunta dahil nakapiit siya eh. Hindi siya papayagan makalabas. Si Senator yun- Bato yun yung naman, problema. pinipigilan siyang Yun mahuli. Yun ang problema, hindi siya pumapasok doon sa definition ng force majeure Ayun, oh. or national emergency. That's the problem. Kaya right now, lugi talaga ngayon si Cayetano because he's got 10 eh. Ayun. So, wala na silang choice. Pag Oo. nag-convene ngayon yan, nagkaroon ng session, wala silang choice kundi mag-participate. Oo nga. So, ang The only remedy now is to file a case in court. Ayun. Pero ang tanong, sinong court yun? Supreme Court? Definitely, they would have to Definitely, go to Supreme the Court. Supreme Court in Oo. order to resolve that particular issue. But right now, nag-enjoy ng presumption of regularity si Win Gatchalian. Ayun. So, kumbaga, nilagay nila si Gatchalian para nga daw kasi sigurado kasi win. Ayan. Pero hindi pa yan tapos. Siyempre, pupunta pa sila sa korte. Oo. Oy, by the way, pagbalik sa Yes, sir. July 27, Attorney Ed, ang upo sa tabi ni Speaker Boji, si Sir Win Gatchalian. Tama ba? Siyempre, dahil si Sherwin Gatchalian ang may kumbaga may presumption na regular regularity. rin ginawang pagkaka-install sa kanya eh. Yun. O kasi yung presumption of regularity, Yeah. ang nakaka-overcome lang dyan yung court. Yeah, tama. Naalala mo nung araw si GMA, nung presidente siya, nag-issue siya ng executive order or proclamation. Pinaguhuli niya yung mga supposed kalaban niya, nagpasara pa siya ng publication, di ba? Tama. So, sabi na maraming tao, unconstitutional yun. Pero nagawa niya yon kasi kailangan pumunta ka sa korte para sabihin ng korte na mali yun. Kasi only the court can do that eh. Yeah. So, in the same vein, if this were wrong, then only the court can declare otherwise. Yeah. Okay. Court can actually say it or approve it. So, your advice, ano advice mo sa grupo ni Senator Gatchalian, ni Cayetano, dahil dito sa ginawa ni Senador Chis Escudero? Well, dapat ialagaan din nila si Chis, ano? And ang strength kasi ng minority, na majority na ngayon, hawak sila ng kaalyado sila ng administrasyon eh. No. Although- Baliktad, attorney. Ang sabi ko, ano advice mo sa kampo ni SP Alan, sorry. ano niya kay Senador Chis ngayon, na parang iniwan sila sa ere. Okay. Wala siyang magagawa kasi nag-iiwan na naman talaga sila sa ere. So, it's a given. The only thing that he can do right now is actually go to court and file the necessary case. Ngayon. Hindi ba? So, I'm pretty sure he was confident na walang babaliktad. But in the same vein din naman kasi, nung nakuha niya rin yung majority, Yeah. hindi rin naman nakalain nila Tito Soto na si Loren Legarda, for example, Yun. would do that, hindi ba? Yeah. So, sa bandang uli siguro, yung bis na payo ko sa kanila, advice ko sa kanila, siguro gusto ko lang sabihin sa taong bayan na malungkot ito kasi nagiging katawa-tawa ang Senado dahil sa mga personal nilang interest, hindi sila nakapagtrabaho maigi, naubos yung oras nila dyan. Yeah. At syempre, binabayaran natin sila para magbalangkas ng batas. Ang dami natin problema right now. Ano gagawin natin ngayon doon? Definitely, yung grupo naman syempre ni Cayetano will also not take it sitting down. Hindi ba? So, expect na mga may fireworks pa yan ng mga padating. Yeah. Unless, again nga, sa likod, maging successful yung mga horse trading na nagaganap. Alam mo na ibig sabihin, sir. Oo nga. Sige. With that, attorney, thank you so much for enlightening us dito sa mga usaping legal dahil nga ang taong bayan din talaga nag-aabang ng mga kasagutan at kaalaman tungkol dito sa mga nangyayari sa Senado. Thank you so much, sir. Salamat po. Salamat din po. Thank you po. Thank you.